So, makakalis yung ating customer kapag ganito. Okay, basag. Ang gagawin natin is unplug muna natin yan. Okay. So, ayos mga ka-DIY, okay na yung ating ginawa. Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron lang ako i-share sa inyo mga ka-DIY. Meron din nila dito sa atin isang Ace 32 inches. Ang problema doon ito, sabi ng may-ari ay basag yung kanyang screen. Okay, yung kanyang pinaka-LCD panel, ito yon. Yung pinaka-screen niya, basag yan. Sa dito hindi lang makita kapag sinaksak na natin yan. Makikita natin yung basag. So meron na tayong indicator dyan. Power on na lang natin dito. Yan. Ito kung napapansin nyo, basag oh. Yan to. So kapag basag, ang remedyo lang talaga ito is palitan ng mga LCD din o replacean ng panibagong LCD. Kahit yung mga second hand pwede rin. Mahirap na kasi ngayon at mahal na rin yung mga LCD kapag magpapalit tayo ng brand new. Pero mas maganda nito yung mga second hand lang na abot din ng customer natin, yung abot kaya lang ng customer natin na magbayad. Pagka mahal kasi halos bumili ka na ng bago kapag bago yung LCD panel. Kapag mga second hand lang, so makakalis yung ating customer kapag ganito. Okay, basag. Ang gagawin natin is unplug muna natin yan. Yan, bali 32 inches lang ito. Ito yung pinaka model number nya, 32 inches 808 Smart TV. Yan, kasi meron natin siyang LAN cable dito para sa kanyang smart LAN cable. So smart, palitan natin ng LCD o replacean natin. Yung mga second hand lang, yung abot kaya lang ng customer. Okay, so magtatanggal muna tayo ng mga back cover nya. Tanggalin muna natin yung lahat ng mga screw dyan sa likuran para matanggal natin o ma-replace natin yung kanyang LCD at palitan natin yan. Okay, so tara, umpisa na natin. Tapon na natin yung mga screw dito. Yan. Bale, ito yung design ng kanyang board. Ito yung kanyang main board mga ka-DIY. Ito naman yung kanyang T-con. Separated yung kanyang T-con. Bale, yung T-con na ginamit is hindi built-in dito sa ating main board. Yung power supply at saka main board is built-in. Yung kanyang DC to DC circuit is nakahiwalay. So, gumamit siya ng T-con. Ito naman yung design ng kanyang top board. So, ito yung clock sa kabila at clock din sa kabila. Yung clock signal natin, meron siya dito. Na-intact clock signal. Yan, so dito tanggalin muna natin lahat ng mga connection. Or ito, tanggalin natin to. Wala na yan, hindi na natin pwede gamitin to. Kasi palitan natin ng panibagong LCD panel. Tapos ito ang gagamitin natin. Tatanggalin din natin tong LVDS cord nya. Ito yung isasalpak na natin to sa panibago nating LCD. Ito yung gagamitin natin. Ito pa rin. Tapos ito tatanggalin na natin yung maliit na yan na board, yung DC to DC circuit natin. Kasi yung ibang design ng mga board is yung DC to DC nya ganito. Is naka-ano na siya, naka-built-in na sa pinaka-top board. Naka-built-in na sa pinaka-board ng LCD, yung ganito, yung DC to DC circuit niya. Kaya hindi na natin kailangan yan. Pwede na natin kasing idirekta itong ating LVDS cord doon sa kanyang LCD panel na isasalpak natin dito sa panibago. Okay, so isasalpak na lang natin yan dito mamaya kapag makakuha tayo ng LCD. Okay? Okay, so ang Ace kasi meron lock dito sa ilalim yan. Tatanggalin natin yung lock niya dito. Yan. Yung mga screw niya. Ito wala na to, tatanggalin na natin to. Tatanggalin natin yan.
Then baliktarin na lang natin. Ito nga dito. Tanggalin ko lang muna yung ating mga connection dito sa likuran para mas maganda. Para mapesto natin na mas maayos. Tatanggalin ko lang yung mga connection niya. Ito. Yan. Yung speaker at saka yung kanyang indicator, tatanggalin natin yan. Yan. Ito lang matitira yung LVDS, tapos sabi na lang natin yan. So ayan mga ka-DIY, bali binalik muna natin yung connection ng ating indicator mo. Yung pinaka-indicator natin, yung sa baba ito. Yan yung indicator natin, binalik natin at sinalpak natin doon sa pinakailalim ng ating board. Kaya naglagay tayo ng magnetic natin para mahang natin at saka maobserbahan natin yung posisyon ng LCD. Ayan, bali yung niya. Ito yung LCD na kakabit natin. Kung yung mga source scope niya is may tatamaan, kagaya nito, may tatamaan dito. So ito yung portion is kakating na natin yan kasi ito yung lagayan ng screw. Tatanggalin na natin to. Ito yung ipapalit natin na LCD. Tapos ito yung tatamaan din, tatanggalin din natin yan. Tapos isang problema pa natin yung mga kanto dito. Tatabasin din natin yung mga holder hanggang sa umabot kasi minsan baka tumama dito sa gilid. So gagawin natin is ikakating natin yung dapat natin ikating at saka maibao natin yung LCD doon sa pinaka frame sa gilid. Baka pagkalagay natin mamaya ng frame na ganito, baka dyan din maipit. So medyo yung ganitong klaseng trabaho, medyo dapat maingat kayo. Yan yan. Doon sa itaas ganun din. Tatabas tayo yung ng maliit mamaya. Dyan tatabas tayo dito sa pinaka holder. Ito yung holder na klase nya. Yung type ng holder ganito, letter L. So letter L din dito sa ilalim. So tatabas tayo mamaya dyan, tatabas tayo basta yung ganito yung source scope is hindi dapat matamaan kapag nilagay natin ganito. Yan, yung original kanina, maliit lang naman yun Ito. Yan. Maliit lang naman kasi yung kanina dito. So yung pinalit natin is mahaba yung top board. At yung disenyo niya ay yung ganito. Yung may DC to DC circuit. So ito na yung DC to DC circuit na. Kaya hindi na natin kailangan ito. Tatapon na natin to. Or keep na lang natin. Baka meron tayong repair sa iba. So maisalpak pa natin yung mga ganito. Keep lang natin na muna yan. Ito yung ating DC to DC circuit dito. So ito yung sa original. At saka yung dalawang kasi ito is magkasama talaga. So ito naman yung design ng ating top board sa ganitong klase ng LCD panel. So mapahaba naman yung design niya. Basta yung mga tatamaan ng ating source scope is kakat na natin yan. So yun lang ang gagawin. So testing muna natin. Kakabit ko na muna itong natin. Yung ating LVDS. So tatandaan nyo kapag magkakabit kayo ng LVDS connection. So bilangin nyo muna kung ilang positive at saka negative. Pati yung 5 pair natin na signal. So dapat is magkatapat din dito sa mga butas na yan. Dito. So yung ganitong klase ng trabaho is dapat maingat kayo sa paglagay nito sa connection. So pinag-aaralan ng mabuti ito para hindi kayo makadisgrasya ng LCD panel. So baka bumaliktad yung connection ng positive. Yung positive yung red. Dapat dito yan sa kabila. Kung ang design ng kanyang positive is nandito. Kung kandito naman sa kanan banda o kaliwa, so sa kaliwa nyo ilalagay. So make sure na ibasa nyo na lang yung positive kung saan pumunta dahil meron tayong fuse na nakaabang sa top board sa entrance. Dito yung white na yan. So dyan yung ating positive. Kung ibabasa natin yan, diretso yan dito sa ating kulay red. Red wire is positive 12 volts. Then negative naman yung susunod. Then yung ating 5 pair na signal na nanggagaling doon sa ating main board. So testing muna natin. Yan, bali meron akong upload na ganito, hanapin nyo na lang. Saksak muna natin, testing natin. Ayan, bali meron tayong ditong indicator. I-power on natin doon sa pinaka-button niya. Dito. Yan. Power on natin yon. Yan, okay na. Lumabas na yung kanyang display at
Malinis naman tingnan. Yan, Wisdom Share Smart. So, hindi naman baliktad yung kanyang tao, hindi naman baliktad yung kanyang pangalan, so wala na tayong gagawin dito. Bali, plug and play talaga yung yung LCD. Kasi sa ibang design ng LCD, kailangan pa natin i-service mode para minsan pangit yung kulay, solarize, minsan baliktad yung tao, so kailangan ng service mode. Sa ganitong type naman, sa pagsalpak natin, so normal naman siya, so nakadepende siya sa isang circuit ng ating board na nilagay o LCD. Depende sa sitwasyon ng kanilang connection. So minsan kasi kailangan pa nating baguhin o kagaya ng service mode o kagaya ng pag hindi makuha sa service mode, so meron pa isang technique na ginagamit yung dito sa ating top board. So alam na ng ibang technician yan, pero sa mga baguhan lang, so kapag ganito plug and play lang naman, so wala na tayong ibang babaguhin. So maliban na lang kapag nagkaroon ng problema sa LCD, so meron tayong gagamiting service mode para dito sa mga China version ng mga LED TV. Okay, so gagawin natin is magtabas na lang tayo dahil normal naman yung kanyang display. So gagawin natin is magtabas na lang tayo dito sa gilid para hindi mabasag. Yan, ito yung lagi na ingatan natin palagi. Kapag tinakpan na natin mamaya, dapat yung ganito yung source scope natin ay yung side COF natin is mapasok natin ng mabuti. So baka mapunit, disgrasya. So wala pa rin kwenta kapag madisgrasya natin to. Kasi magmamarking yan dito, didilim yan. Kapag napitas natin yung dahon ng bayabas, ayan sa gilid. Source scope. O side COF natin. Okay, so gagawin ko lang dito is magtabas na lang muna tayo ng gilid para malagay na natin yung pinaka-frame. Ayan na mga ka-DIY, natanggal na natin yung kanina dito. Yung umuharang dito kanina na ganito rin. Nag-grind na natin pati yung gilid, nag-grind din natin para kumasya yung LCD panel natin. Yan. Tapos yung kanyang side COF natin, ayan, pinasok natin dito sa gilid para, yan, sakto naman yung kanyang side COF, oh. Pinasok natin dito sa gilid para hindi madisgrasya kapag tinakpan natin ang frame. Okay, so lalagyan ko muna siya ng frame. Testing natin mamaya. So nalagyan natin siya ng frame at wala namang problema. Hindi naman nagkaroon ng crack nung nilagay natin yung frame. Kasi minsan, nadali na rin ako ng ganito na nilagyan ko ng frame. Hindi ko kagad na-check yun dito sa bandang ilalim. Meron pa pala nakausli ng mga plastic. So yun sa ngayon is okay naman siya. Yan. Okay, so assemble na natin yung pinakakatawan nito. Tapos i-final test natin mamaya. Tara.
So dito mga ka-DIY, nabaliktad na natin. Ayan, tatandaan natin dapat wala tayong matamaan dito kapag sinara natin. Ayan, so malinis naman. Okay naman siya, nilagyan ko lang ng tape dito. Ayan, tapos yung ating connection, kung napapansin nyo, ito yon. So ituturo natin sa inyo mga ka-DIY para alam nyo rin. Ito. Yan, dito yung ating fuse. Yan, ito yung ating positive. 1, 2, 3, 4. Apat yung positive natin. Dito sa atin tatlo lang. 1, 2, 3. Importante yung positive natin is umabot dito sa positive natin. Ito yung ating fuse. Positive N para sa 12 volts natin. Ito naman yung ground natin. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung ground. Yung tagdadalawang signal natin, ito yung isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Yung positive at negative na signal natin, ito yun. Ito yun, oh. Yung blue at saka puti. Yan ang tagdadalawa natin. Dapat yan ay sumakto din dito sa dalawang point na yan. Pwede nyo i-buzzer yan dito. Kung tumugma dito. Okay, so dapat sakto yan mga ka-DIY bago nyo i-kabit. So yun lang yung ating setup. Okay, so setup, i-close ko na ito. So ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, bali pinanood natin yung ating video tutorial. Ayan, bali pinanood na natin yung ating pinaka-video. Ayan, oh. Ayan. Bali tayo yan mga ka-DIY. Pinanood natin sa YouTube. Try lang muna natin. Ayan. So gumagana yung ating YouTube. Yan, kinunik ko sa Wi-Fi para mapanawalan natin yung smart. Ayan. Okay, so hindi pa nabuksan. Ayan. Yan. Nakasilyo pa yung ating Ayan, oh. warranty. Ayos. So tayo yung unang So back natin dito. Exit natin. tayo lahat ng mga screw. Exit natin. Ayun. GM tutorial. Okay? So, ayos mga ka-DIY. Okay na yung ating ginawa. So, ganun lang. Pwede nyong palitan ng screen kapag ka mabasag. Kapag ka mga, kung ilang inches siya, 32 inches o 32 inches din yung ipapalit nyong LCD panel. So, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Normal yung ating LCD, oh. Yan. Okay, so hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye-bye.